Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. Ito lang So ngayon may matinding usapan. Flood control, impeachment, confidential funds. Ito lang tayong mga Pilipino. Huwag nating mahalin ang mga politiko. Pinapasahod natin yan. Nag-apply sila sa trabaho. Pero nag-apply sila ng trabaho, hindi sila nag-apply para pagnakawan tayo. Kailangan natin ng accountability at transparency sa ating gobyerno. Kung ang iyong idolo ayaw nyo siyang managot, may problema na tayo. Tayo ang may problema. Hindi na ang politikong gino-glorify mo na sinasamba mo. Kasi ayaw mo siyang managot. Sa small things, ayaw mo nang managot. What more sa malaking bagay, ayaw mo pa rin siyang managot. Bakit po? Pera natin yan taxpayers. Kinabukasan ng bansa, kinabukasan nating mga Pilipino, kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Bakit kailangan nating i-give up ang ating mga kinabukasan dahil lang sa pagkapanatiko natin dito sa mga politikong inyong binoto? Tama? Basta, accountability. Kailangan matuto tayong papanagutin, maliit o malaki, dapat managot ang nasa gobyerno dahil pera po ng taong bayan niyang kanilang nilalaspag at ninanakaw. Maliit o malaki, kailangan po nga magsimula na tayo sa maliit bago pa lumaki. Como si Sara daw, ganito lang, 100, 200, 600, ito daw, bilyon-bilyon. Hindi po, pareho yan. Kailangan lagi tayong magsisimula pa lang sa maliit. It pa lang, putulin na natin, accountability na. Ops, magpaliwanag ka. Ibigay mo sa amin ng liquidation. Show to us kung paano mo nilaspag ang pera ng taong bayan. Dapat ganun. Wala po tayong pinapanigan pagdating sa korupsyon. Dating sa krimen, wala po tayong dapat pinapanigan na politiko kahit binoto. Wala pong mag-glorify. Iisa lang po dapat ang i-glorify natin, yung nasa taas. Correct. Said isang pangyayari. I think yung again before I start with my parang closing dito and thank you po sa mga nakikinig at nanonood today. I think ang pinaka closing ko dito sa pinag-usapan natin is that sa issue na to, kadalasan na nasa pagitan ay yung mga biktima, mga magsasaka. May legal na katotohanan at yung pananaw ng publiko which is yung reality, court of public opinion. Sino ang may control sa kwento at sino ang tunay na may hawak ng katotohanan. And I guess sa mga listeners already see yung difference ng isang taong nagsasalita lang kasi may opinion versus kay Mampira. She really have these evidences and experiences from the inside. And I think rare na makakakilala at saka makakadaupang palad natin yung mga ganitong klase ng mga ma-impluwensyang tao. Kasi Mampira, I think we're all exposed sa bardagulan at saka sa mga reactionist na mga vloggers. Pero if they don't get yung full context from the source itself, tulad nyo po, hindi po nabibigyan ng linaw bakit nasasabi ibang bagay. Especially, masyado tayong partisan. Ikaw dito ka, kay A ka, kay Duterte ka, kay Marcos Tanggalin ka. natin yung, I think, 98%. Kaya po sila na yumayaman. May 2% pa, masyado po kayong conservative. We are pro-Philippines and pro-Filipino, not pro-politicians. Kaya huwag niyo And akong again, i-bash, Mampira, mga Duterte at mga Marcos. Huwag niyo akong i-bash, hindi niyo ako kaaway. Kaaway na, Hindi ako politik. Actually, gusto ko i-share sa inyo, Mampira, yung nag-viral na clip ko po sa inyo nun sa live na binabash po nila kayo, sabi, magkano pasahod dyan? Kailan yan kumikita na? Sabi nga po isa. Alright? Kung kumikita man ako kay Meta, bigay ni Meta yon. Hindi Pero bigay hindi ng yun dahil. politiko. Alright? And that's legal. Kung kumikita Tama. man ako. In fact, wala nga akong time mag-live Nakikita nyo, puro post. Wala akong time mag-vlog. Naku, kung mag-vlog ako ganito, naku! Filter. Hindi po tayo dapat matakot sa katotohanan. Matakot po tayo sa pagsamba sa mga politik. Alit po sa atin ang nasa itaas. Correct. And